iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, nakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo ba ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay dadako ngayon sa mensahe ng salita ng Diyos para po sa atin pong pulang panalangin. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo muna po ako sa maiksing panalangin. Amang banal, hinihiling po namin ang iyong pangunguna, pagsama. Kung may nagawa po kami mga pagkukulang at kasalanan, patawarin niyo po kami upang malaya naming matanggap, maunawaan ang salita na mahayag po sa amin pong kalagitnaan. Salamat po sa mga kamay po ng pinagkakatiwalang oras na to. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras pong ito, ang mensahe po ng salita ng Diyos ay pinamagatan ko pong God's Formula for Success. Tingin ko po, God's Formula for Success. Makikita po natin yan sa Joshua chapter 1, verse 6 to 9. Sabi po sa Joshua chapter 1, verse 6 to 9, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises,
huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh ay iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ang mundo po ay nagnanais talaga na maging matagumpay sa buhay, no? Ang lahat ng tao sa mundo. Kaya naman marami pong mga tao sa mundong ito ang sumasangguni sa kung anong bagay o kung kani-kanino upang maging matagumpay sa buhay na hinahangad ng bawat isa. Marami po ang sumasangguni sa pungsoy, no? Dahil sa pungsoy, ito daw dapat gawin, ganyan, no? Pero hindi rin naman assurance na magtatagumpay ka. Yung iba naman, birth animal. Oh, ngayon ay year of ganito. Maswerte daw sa ganitong mga taon na to kapag ikaw ay pinanganak sa year na to, no, yung birth animal mo. So marami pong mga paraan. Yung iba naman ay nang guhula at sasabihin sa iyo, swerte ka sa ganito. So alam mo kung anong negosyong bagay sa iyo sa taong ito at kung ano ang sasabihin, para ikaw ay maging matagumpay, ito yung gagawin mo para hindi ka malasin, no? Mga bagay na ginagawa po ng mga tao na common sa atin pong mga Pilipino, lalo na po pagpapasok ang bagong taon para malaman kung paano sila magtatagumpay. Sa mga intelektual naman, ang ginagawa nila ay nagbabasa sila ng mga libro kung paano magiging matagumpay. Meron pong sinulat si Ned Grossman sa kanyang sinulat na libro, no, How to Succeed in Life. Meron po siyang 6 na bagay na ibinigay. Sabi niya, if you want to be successful in life, first, you need to become, we become what we think. No? Pangalawa, decide exactly what you want. Pangatlo, determine the price you have to pay. Pangapat, commit to pay the price. Panglima, work hard one day at the time. Number 6, never give up. So ito yung ginagawa naman ng marami. Nagbabasa ng mga libro kung paano sila magiging successful. Tandaan natin ang formula ng Diyos upang maging matagumpay ay iba sa paraan ng mundo. Iba ang mundong ginagalawan natin para maging matagumpay. Iba naman ang paraan ng Diyos, no? The pathway to success cannot be traveled by anyone who does not practice God's formula for success. Ang tanong lang po ay, ano nga ba talaga ang formula ng Diyos upang maging matagumpay? At yun po yung atin pong tatalakayin sa atin pong talatang binasa sa Joshua chapter 1, verse 6 to 9. Una po, yung sinabi sa verse 6, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. No? Una po, ang sabi doon, maging matatag at matapang. Pag binasa po natin yung Joshua chapter 1, 6, 7, and 9, 3 beses pong inulit yung salitang magpakatapang. Ano nga po ba ang kahulugan ng salitang courageous o magpakatapang? Sabi po ng isang dictionary, courageous means strength of mind in regard to danger, quality which enables a person to encounter danger with firmness. Pangalawa, the quality of a confident character not to be afraid or intimidated easily. Sabi ng isang writer, courage can only be seen in the midst of conflict and struggle when it would be easier to throw up your hands and just quit. Okay, ang salitang magpakatapang daw po ay hindi nakikita sa isang taong payapa at walang suliranin. Ito ay nakikita sa panahon na nakadarama ang isang tao na siya ay labis na nasasaktan, nahihirapan, lalo na sa panahon po ng mga problema at pressure ng buhay, o kaya inaatake ng mabigat na suliranin o pagsubok ng buhay. At ang tapang po ay makikita natin sa mga taong nakaranas po ng mabibigat na sitwasyon sa buhay o mga pagsubok sa buhay. Sa Biblia po, makikita natin si Haring David nang ang mga Israelita ay nakikipaglaban kay Goliath sa lambak ng Ela gamit lamang ang kanyang tirador. So yung mga tao, takot na takot, ang mga Israelita, takot na takot. Pero siya, naging matatag siya at matapang na harapin ito. Sa kabila po ng, alam natin na imposibleng manalo itong si David kay Goliath.
Makikita rin po natin sa buhay ni Moises nang harapin niya ang pero ng Ehipto. Sinabi sa kanya, huwag ka na magpapakita sa akin, papatayin kita pag nakita kitang muli. Pero nagpatuloy po rin siya sa kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Maging sa buhay po ni Elias laban sa 400 propeta ni Baal at 450 propeta naman ni Asherah. Alam po natin yung nangyari po sa kwentong iyon kung saan ay nagpababa ang Diyos ng apoy sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan upang mahayag kung gaano kadakila ang Diyos. At makikita po natin na ito po yung mga taong nakaranas po ng tinatawag nating tapang o katatagan sa atin pong Diyos. So, bakit kaya sinabi ng Diyos kay Josue na magpakatapang? Ito po ay sinabi ng Diyos kay Josue sapagkat hindi lamang po siya magiging pinuno ng Israel. Papalitan niya kasi si Moises nung panahon na yun, napatay na at siya nang magiging pinuno. Pangungunahan din niya ang mga ito upang labanan ng mga Canaanites at sakupin ang lupang pangako. Kung atin pong babasahin ang Biblia, maalala po natin na si Josue po, siya po ay isa sa mga spy na pinili ni Moises upang ipadala sa lugar po ng Kanaan. At ang Kanaan po ay binubuo ng 7 bansa. At sila ay lahi ng mga Anakites o taong malaki at malalakas. Ito ang naging dahilan kung bakit natakot ang mga Israelita at hindi nakapasok sa lupang pangako. Kapag binasa po natin ng Numbers 13, verse 31 to 33 at Deuteronomy chapter 1, verse 26-28. Ang sabi nga nila, para lamang po tayong mga tipaklong, no? Kung kumpara sa kanila, lalamunin lang tayo ng buhay. Kaya alam ni Joshua yung papasukin niya. Alam ni Joshua kung ano yung kakaharapin niya. At sa talatang 6 ay binigyang diin dito ng Panginoong Hesus salitang magpakatapang sapagkat ito ang dahilan kung bakit pinapalakas ng Diyos ang kanyang loob. Sabi nga ng isang commentator, Joshua was facing an uphill battle at dahil dito marami siyang dahilan para matakot at maduwag. Unang-una, malalaki yung mga kalaban. Pangalawa, mga sanay sa pakikipagdigma. Ano ang laban nila? Ano ang panalo nila? Pero dito po makikita natin na ang tapang ay ibinibigay ng Diyos ayon po sa kanyang pangako. Ang sinabi lang ng Diyos, magpakatapang dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tatag at tapang upang harapin ang mga pagsubok na ito. Hindi ko po alam kung ano yung mga pagsubok na pinagdaraanan po natin ngayon. Ano yung mga pressure ng buhay na pinagdaraanan po natin ngayon. Lahat po tayo, lalo na sa panahon ng pandemya, talagang nakakaranas po ng mga pressure. Pressure sa trabaho, pressure sa pamilya, pressure sa kung ano-ano mga bagay na dala ng pandemya, takot at pangamba. Pero isang bagay po na pinapaalala sa atin ng Biblia, kung nais po natin maging matagumpay sa buhay, manatili po tayong matatag at maging matapang sa tulong at pangunguna po ng ating Diyos. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na tayo po ay natatakot na gumalaw at kumilos at tayo po ay naduduwag dahil sa mga bagay po na nagpapahina ng ating kalooban. Maraming mga tao nagsasabi, hindi ko yan kaya. No? Pero makita natin sa tulong ng Diyos, magagawa natin ito at nabibigyan tayo ng lakas upang maging matagumpay. There are also reasons kung bakit tayo po ay hindi nagtatagumpay. Yung tawag nating inner conflicts that test our faith. At ito din po yung nangyari sa mga Israelita pag binasa po natin. Hindi sila sumunod sa Diyos, hindi sila nakinig sa Diyos. No? Attacks on our personal integrity or remaining faithful when no one is looking. Madali lang kasi daw maging tapat kapag maraming nakakakita. Pero pag walang nakakakita, hindi na nagiging tapat sa Panginoon. No? Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, be strong and courageous. Real strength is not a matter of strength and courage alone, but strength and courage that comes from the knowledge that God is walking with us. So pag binasa po natin ang aklat po ng Deuteronomy, chapter 7, basahin po natin, verse 17, ito po ang sinasabi ng Biblia, huwag ninyong ikabahala kung paano ninyo matatalo ang mas makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin niyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto. Ang malagim na salot na kanyang pinadala at ang mga kababalagang pinakita niya nang ilabas niya kayo roon. Ganon din ang gagawin niya sa mga taong yan na kinatatakutan
ninyo. Verse 21, hindi kayo dapat matakot sa kanila, sapagkat kasama ninyo ang Diyos, ninyong si Yahweh, ang dakila at makapangyarihang Diyos. Mga kapatid, pinapaalala po sa atin na maging matatag at maging matapang po tayo. Yan po ang unang formula na pinapaalala sa atin ng Lord upang maging matagumpay sa buhay. Kaya kung ano man po yung takot na naghahari sa atin, palitan po natin ng tapang, tatag na sinabi po ng Biblia na kailangan po nating taglayin bilang mga anak ng atin pong Panginoon. So una pong bagay na dapat taglayin natin upang tayo po ay maging matatag sa buhay, maging successful sa buhay. Una po, maging matatag at matapang. Pangalawa, makita po natin sa Joshua chapter 1 verse 7 to 8. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay sa iyo ni Moises, huwag kang susuway sa anumang nakasa doon at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, inuutusan po tayo na sundin ang kautusang ibinigay ng Diyos. Ang sabi doon, ibinigay, sundin mong mabuti ang buong kautusan. Buong kautusan. Hindi lamang po yung gusto natin. Kahit yung mga bagay na sinabi ng Lord na dapat natin gawin po natin. Buong kautusan na pinapaalala po sa atin na kung ano ang sinasaad po ng Biblia, yun po ang gawin natin, sundin natin, at isabuhay po natin. So, napakahalaga po ang salita ng Diyos ay ipinamumuhay at ginagawa po natin sapagkat ito po ang isang sekreto upang tayo po ay maging matagumpay sa atin pong buhay. Kailangan po tayong matutong sumunod sa kung ano ang iniuutos ng Diyos sa atin. Kung titingnan din po natin dito, ang sabi po roon, do not turn from it to the right or to the left. So, sinasabi lang sa atin, focus ka lang sa kung anong sabi ng salita ng Lord. There are times na sa atin pong pagsunod sa Panginoon, minsan tayo po ay napupuwersang tumingin sa kanan o kaya tumingin sa kaliwa, dahil parang ito yata yung magandang desisyon o ito yata yung magandang desisyon. But the Lord is reminding us to focus on His Word sapagkat ito po yung bagay na dapat natin ginagawa. No subject to worldly influence. Hindi dapat tayo na papasukan ng mga bagay na makamundong pamamaraan. So tandaan natin, ang Diyos po ay meron pong pamamaraan na gusto niyang gawin sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang salita. Alam po natin yung kwento kay Abraham at saka kay Sarah. Nais nilang magkaroon ng anak. At ipinangako naman ng Diyos sa kanila yan na magkaroon sila ng anak. Pero isang araw, sinabi ni Sarah kay Abraham, matandaan na ako, hindi na ako magkakaanak. Hindi, nagduda sila sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. Sabi niya, mabuti pa, sipingan mo na lang tong aking alipin na si Hagar upang ako ay magkaanak sa pamamagitan niya. So, ang ginawa po ni Abraham, sinipingan niya at nagkaroon sila ng anak, yun ay si Ismael. Hindi po yun yung paraan ng Diyos. Paraan po ito ni Abraham at ni Sarah. Ang nakakalungkot nga lang, sa bagay na yon, hanggang ngayon, nag-aaway po ang bansang Israel at ang Arab, dahil po sa ito po yung dalawang lahi na nabuo sa pamamagitan po nila na kung tutusin, hindi ito yung gusto ng Diyos, pero nangyari, kaya nagkaroon po ng malaking problema sa pagitan po ng anak lang si Isaac at si Ismael. Kaya napakahalaga po na kung ano yung sinabi lang ng Lord, gawin lang po natin. Sapagkat yun naman ang pangako niya. Ang Diyos po ay hindi sinungaling at gagawin niya po ang bagay na ipinangako po niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tandaan natin, huwag po tayong gumawa ng isang bagay na pagsisisihan din po natin bandang huli dahil sa maling pamamaraan upang magawa lang natin yung gusto natin na mangyari po sa atin pong mga buhay. Kaya, ang pangako o ang salita po ng Diyos sa atin upang tayo po ay maging matagumpay, una, maging matatag at matapang. Pangalawa, matutong sumunod sa utos ng Diyos. Lahat po ng salita ng Diyos, susundin mo, walang part, kundi full counsel ng salita ng Diyos. Sabi nga roon, do not turn from it to the right or to the left.
And then, sabi din doon sa talatang binasa natin sa verse 8, no? Meditate on it day and night. So, basahin daw palagi, ipanalangin ito, hilingin sa Diyos na maunawaan ito, at maranasan sa atin pong mga buhay. Napakahalaga po na ang salita ng Diyos ang siyang pundasyon ng atin pong buhay pananampalataya. Pundasyon sa mga desisyon na gagawin po natin, sapagkat kapag ito po ang ginawa natin, hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo magkakamali dahil ang salita ng Diyos ay ilaw tanglaw sa atin pong mga buhay, sa atin pong mga daraanan, tulad po ng sinabi ng awit 119 verse 105. Ganyan din sinabi po sa aklat ng awit 119 verse 17 to 24. Ito pong sinasabi, itong iyong abang lingkod o Yahweh naway pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kaya wag mong ikukubli sa akin ang kautusan. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang mga mapagmataas, iyong pinaparusahan at iyong sinusumpa, ang sa utos mo ay laban. Kaya makikita po natin na pakahalaga po ito, no? Sabi pa sa verse 22, sa gintong mga tao ilayo mo akong ganap, yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. Kahit ako'y usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang burong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Imagine po yung sinabi po ng salmista, no? Ang salita mo, no? Sabi ito, ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Kaya napakahalaga po na bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos at araw at gabi. May mga pagkakataon po na nahihirapan po tayo, nasasaktan tayo, may mga bagay na nangyari hindi maganda sa atin. Pero ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Nagbibigay sa atin ng direksyon, ng payo kung paano natin naharapin ang mga bagay na ito. Kaya napakahalaga po na sundin ang salita ng Diyos. Gusto natin maging matagumpay sa buhay. Una, maging matapang at matatag. Pangalawa, dapat po ay matutong sumunod sa Diyos. And last, magtiwala sa pangako ng Diyos. Sabi po kasi sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 9, no? Tandaan mo ang biling ko, magpakatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ano po yung panghuli? Magtiwala sa pangako ng Diyos. Ang Diyos po ay kasama natin saan man tayo magpunta. Kaya nga kung titingnan mo, ito yung ng New Testament no? Sa New Testament, sinabi rin sa Matthew chapter 28, no? Na kasama natin ang Diyos, no? Hanggang sa dulo ng digdig, no? Hindi niya tayo iwan ni papabayaan man. Kaya ang paalala po sa atin upang tayo po ay maging matagumpay, magtiwala po sa pangako ng Diyos. Lalo na po sa atin, no? Ano man ang nangyayari sa atin, anumang sitwasyon nangyayari sa atin, anumang mangyayari pa sa ating buhay, lagi nating tandaan, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa panahon ng pagsubok. Isaiah chapter 43 verse 1 to 3, ano? Alam na po na yung kanta, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod, dumaan man ako sa poy, hindi ako masusunog, no? Sapagkat si Yahweh, no? Ang siyang kasama ko at magbibigay sa atin ng tagumpay, no? At patuloy niya tayong iingatan. Kahit po sa mga panahon ng pangangailangan, ang Diyos po ay tumutugon sa atin pong mga pangangailangan. Ano man po yung mga pangangailangan natin sa atin pong mga buhay, sa Diyos po tayo umasa at magtiwala. At kung tatanungin ko kayo kung paano po tumugon ang Diyos sa inyong mga pangangailangan, siguro hindi na natin mabibilang sa ating mga daliri kung gaano kadami yung pagkakataon na tayo po ay sinamahan ng Diyos at pinuribide yung atin pong mga pangangailangan. Dahil po ang Diyos natin ay nakakaalam ng atin pong kalalagayan. So kung may pangangailangan tayo, sa Diyos po tayo lumapit. Sa Kanya tayo umasa. Sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanya tayo humingi ng tulong sapagkat nangako siyang hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Lalo na po sa panahon na tayo walang kapayapaan at puno ng kaguluhan. Kung naguguluhan po tayo na wala ng kapayapaan, mag-meditate, no? Panghawakan ng salita ng Panginoon.
At hayaan natin na sa kabila ng mga nangyari sa atin ay ituro sa atin kung ano yung mga bagay na magbibigay sa atin ng kaaliwan sa atin pong buhay. Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi Kanya iiwan, may pababayaan man kahit sa panahon po ng kaguluhan. Kahit po sa panahon ng karamdaman, may mga tao po na sa panahon ngayon ay dumaranas po ng karamdaman, no? So nagpapasalamat po ako dahil marami po akong mga kaibigan, mga pastor na tinamaan ng COVID. Pero ngayon po, biyaya ng Lord, nagpupuri sila dahil sa kagalingan pinagkaloob ng Diyos. Ang Diyos po ay tumutugon dahil nangako naman po siya hindi niya tayo iwan ni pababayaan. At hayaan natin ang kalooban niya ang masunod sa atin pong mga buhay. Sa panahon ng pagdidesisyon sa sarili o anumang bagay, sa mga decision making po natin, patuloy nating panghawakan ang pangako ng Diyos. Sapagkat sinabi naman po ng Kawikaan, di ba? Chapter 3, verse 3 to 5, no? Trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Bakit po? Kasi kasama natin siya. At nangakong hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. So kung nais po natin maging matagumpay sa buhay, gawin po natin yung formula ng Diyos. Gawin po natin yung gusto ng Diyos. Gawin po natin yung kalooban ng Diyos. Ano po yung una? Ano po yung una? Maging matatag at matapang. Ano po yung pangalawa? Matutong sumunod sa utos ng Diyos. Matutong sumunod sa utos ng Diyos. Pangatlo, magtiwala sa pangako ng Diyos. Nais po ng Diyos na tayo po ay maging matagumpay. Pero ang tagumpay po ay ibinibigay kung tayo po ay sumusunod ayon sa gusto at pamamaraan ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag na po natin gayahin yung mga taong hindi naniniwala sa salita ng Panginoon. At ipinapalit po yung hula, yung pungsoy, at kung ano-ano pa. Hindi po yan paraan ng Diyos. Ang paraan po ng Diyos ay ang Biblia. Sundin po natin sapagkat ang Diyos ay nagpakilala na at nagpahayag na ng kanyang saloobin sa pamamagitan po ng kanyang salita. At ang salita niya po ay mapanghahawakan, buhay at makapangyarihan. Kaya kung sa atin pong mga buhay, meron po tayong ninanais at pangarap po na parang, Lord, parang imposible na dahil sa nangyayari ngayon. Mangyayari ba ito? Magaganap ba ito? No? Wag po tayong matakot, wag tayong mag-alala. Kahit sa tingin natin parang hopeless na, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Sabi nga po, no? Heaven and earth will pass away, but His word still remain. Hindi po ito magbabago. Makapangyarihan ito at magaganap po sa ating mga buhay. At ang aking pong panalangin, patuloy tayong maging matagumpay sa buhay sapagkat yan naman ang nais ng Diyos sa atin. Mamuhay tayong matagumpay dahil si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay maging matagumpay sa buhay dahil sa tulong, gabay at biyaya niya sa ating mga buhay. Kaya kung meron tayong mga takot, pagkatiwala natin sa Diyos. At nakakatuwa nga na pag binilang mo yung takot sa Biblia, no, ay 365 times na sinabi yung do not fear. Bakit? Kasi araw-araw pala pwede tayong matakot. Iba-iba yung takot na nararanasan natin. Kaya maging matatag at matapang tayo. At tulungan tayo ng Diyos na maging matatag at matapang. Iba kasi yung sinasabi lang na maging matatag at matapang, iba rin yung tinutulungan talaga tayo ng Diyos. Na makita natin na kung bakit sinasabi ng Lord sa atin yan, do not fear. Kasi kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iwan, ni pababayaan man. Sa oras po na to, tayo po ay dumako sa pananalangin. Ayon po sa tala ng bilang po ng mga may COVID po na kapatiran po natin sa District 1 lamang po, meron pong 4 na po na mga kapatiran po tayo na tinamaan po ng COVID at 2 po rito ang namatay. Hindi pa po dumarating yung iba pang bilang, so pwede pa pong tumaas ito. Siguro po this time, isama po natin sila sa panalangin. Dahil meron po kasing mga kapatiran tayo na critical, no? Kailangan po talaga nila ng tulong pinansyal at tulong panalangin. So, sa oras po na to, mag-spend po tayo ng time to pray for them at patuloy po na hilingin natin na magtiwala, no? At manalangin sa Diyos. At ayan natin ang kalooban niya ang maganap sa atin pong mga buhay. So, mag-spend po tayo ng ilang minuto sa atin pong pananalangin at iba pang mga bagay na ipapanalangin po natin sa mga oras na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal,
Salamat dahil alam po namin na nais mo kami maging matagumpay kahit anumang pinagdadaanan namin sa buhay. Tulungan mo po kami na maging matatag, matapang. Tulungan mo kami sumunod sa iyong salita. Tulungan mo kami na ang pangako mo ay amin pong pagtiwalaan sa amin pong mga buhay. Salamat po sa oras na to. Ang papuri at pagsamba tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Patuloy ng kapayapaan, pag-iingat ng Diyos ang ating pong maranasan. God bless po. Thank you.